Assalamualaikum po sa inyong lahat, o sa wikang Tagalog po ay sumainyo pong lahat ang kapayapaan. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Ang gagawin po natin ngayon ay iPhone 11 with an issue of blur display na dala po ng ating kapwa technician. Bago po dumating dito sa atin, ay as usual po ay sinubukan na daw po muna nila, pero makunat pa daw sa matandang kalabaw ang iPhone 11 na ito. Kaya dinala na po nila sa inyong lingkod, hoping na baka daw kaya kong palambutin ang makunat na iPhone 11 ng kanilang customer. And since natinry na din po nilang ayusin ito, ay expected ko na po natanggal na rin ang mga cover plate sa motherboard. As we can see naman po sa video, na very obvious na galaw na rin po ito ng ibang technician. At dahil ang problema po ng iPhone ay about sa display, ay ang magiging starting point po natin ay ang FPC connector ng LCD. Isa-isa ko pong sinilip sa diagram ang bawat pin ng FPC connector upang makita po ang diode value at malaman kung anong pyesa ang nagdadrive sa display circuit. And after ko pong makumpirma na normal naman po ang lahat ng diode value ng FPC connector, ay ang sunod pong inanalyze ko ay ang display IC. Malaki po ang chance na may problema si display IC dahil wala naman pong short ang alinmang pin sa FPC connector. Kaya ang ginawa ko po ay pinalitan ko po ang display IC. Ngunit pagkatapos ko pong mapalitan ng display IC ang unit, ay still malabo pa rin po ang display sa screen ng iPhone. Napabuntong hininga po ako dahil akala ko po ay papaldo na po tayo. At ang sunod pong ginalaw ko ay ang mga dual inductor sa tabi ng FPC connector. Bagamat maayos naman po ang mga reading nito sa multimeter, ay out of curiosity ay sinubukan ko pong i-bypass lahat ng dual inductor para lang mapagbigyan ng kuryosidad sa aking isipan na baka sakali lang po na may leak ang isa sa mga dual inductor dito. Ang mga dual inductor po kasi na ito ay directly connected sa CPU. At if ever isa lang po dyan ang na-loose connection or may leak, ay posibleng walang display or maybe baka tama po ang curiosity natin na lalabo po ang display ng unit. But this time po ay hindi po tumama ang ating hinala dahil still hindi pa rin po malinaw ang display sa ating LCD. Totoo nga po talagang singkunat ng matandang kalabaw ang iPhone 11 na ito. Pero di pa rin po ako sumuko at binuklat ko pong muli ang schematic diagram, pinag-aralan at inanalyze ko po ng mas malalim ang schematic diagram ng display IC upang mas maintindihan po natin ang trabaho ng piyesang ito. Sinek and test ko po ang bawat input and output current supply ng display IC. And little did I know na dito po pala natin matatagpuan ang salarin kung bakit malabo ang display ng LCD nitong iPhone 11 na ginagawa natin. Nakita ko po kasi sa multimeter na ang linya sa A4 pad ay may short at ang linyang ito ay connected sa nag-iisang capacitor. At ang capacitor po na ito ay malapit sa NAND IC na may name value po na C55503. At dahil one and only lang po ang capacitor na ito, kaya tinagal at pinalitan ko na rin po. Pagkatapos ko pong mapalitan ang shorted na capacitor, ay bahagya ko naman pong inassemble ang iPhone 11 upang matesting po natin kung successful nga po ba ang ginawa natin or mananatiling malabo pa rin po ang display ng LCD natin. And as we all can see po na bumalik na po sa normal na display, ang ginagawa nating iPhone 11 malinaw na po ang display, kaya it's confirmed na successful po ang ating pinagpaguran. Napakasarap po sa pakiramdam na sa kabila po ng hirap ng ating pinagdaanan ay hindi po tayo sumuko kaya nakamit po natin ang katas ng tagumpay. Totoong mahaba at malubak ang daanan pero kapag masaya po tayo sa ating paglalakbay ay hindi natin mapapansin ang layo at lubak ng daan.